May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw. Mayo 27, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karong adlaw, atlong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Og karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Og karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo, apan sultihan ko kamo. Mas maayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kung dili mo anhi kaninyo ang manlalaban, apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo." O ginig-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan may tungod sa ilang sala og sa pagkamatarong og sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang mga sala kay wala man sila motuo kanako. Og pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan og dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sa silot kay nagmando niining kalibutan na gisilutan naman. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon, adlaw karon nga Martes, sulod sa ikaunom nga semana sa Pasko sa Pagabanhaw, Mayo 27, 2025. Karon gisaulog sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis ang Presbyteral Ordination Anniversary sa atong igsoong kaparian na si Reverend Father Alfredo Malalis. Happy Priestly Ordination Anniversary, Father Fred. Ngayon, karon usab gisaulog nato ang ordination sa 5 ka diakono sa Diocese sa Dipolog. Congratulations mga fathers, and congratulations usab sa Diocese sa Dipolog sa bag-ong membro sa clergy. Katong miaging Sabado, Mayo 24, gisaulog usab ang ordination sa atong igsuon na si Brother Bubong, Father Bubong na karon, atong kauban diha sa kumbento sa Santo Niño Cathedral sa Diocese sa Pagadian. Congratulations! Usa siya kamembro sa Piaris Fathers na karon usa na kahingpit nga pare na kaniadto kauban nato diya sa kumbento isip convent boy nga nagpasabot mga igsoon nga ang Ginoo walay gitawag nato og kanang ang pagpili niya sa maong bukasyon sa pagkapare. Kung ikaw mismo desidido na determinasyon, kung ikaw iyahang hingpiton uban sa pagsala pud usab sa ato ang mga intention and motivation nga aron sa ingon nga kita iyahang pagapilion o kita iyahang papagalaanon sa o iyahang ibutang sa maong ministeryo, ang ministeryo na inordinahan isip pari sa simbahan. So congratulations sa mga nagsaulog sa ilahang mga priestly ordination anniversary sa mga kaparian nato dinhi sa Osamis. Belated priestly ordination anniversary Father Gestone Gonzaga, Father Henry Reville, o sa tanang mga fathers nato nga bag-o lang po nag-i-install sila ang mga parokya nga diha sa Plaridel o diha po sa Oroquita nga gipanguluhan sa ato ang Vicar General and ato ang amigo higala na si Monsignor Maximino Naron or Father Boy Naron, Monsignor Boy Naron. Kauban uban siyang mga kauban sa iyang mga parochial vicar na si Father
Father Rodinas o kanang si Father Elias Tabuco. Congratulations mga fathers o hinaot pa unta sa ato ang pagpadayon nato sa pagpangalagad dinhi sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Kita magpabilin nga madasigon, malipayon o kanunay natong ipaubaya ang ato ang mga tumuog tinguha nga malamdagan kita kanunay sa balaang espiritu. O sa tanang mga kaparian, grabe na sa to ang amigo higala nga install pa karong Sabado, Mayo 31. Daghang salamat Father Edgardo Ponce sa imuhang invitasyon. Hinaot pa unta nga bisan pa man nga na ay mga kakulian pero ako personally nagauban kanimo sa imuhang installation day. Mga igsoon gyud ni Kristo, ako ang pagtimbaya usab sa tanan natong mga parokyano, sa tanan natong mga avid listeners and viewers. Ako nagahangi kaninyo na ubo sa ako ang in a humble and limited capacity na iampo ko ninyo as I celebrate my 4th year ordination anniversary this coming May 30. Nga bisan pa man sa ako ang mga kahuyangon, bisan pa man sa ako ang mga kalapasan o mga sayop nga nabuhat isip pari sa simbahan, ako nagadasig o paningkamot nga ma-fulfill nako ang misyon na gihatag sa Dios kanako through the appointment and through the mandate of our Archbishop. Salamat usab Archbishop nga ako gitagaan nimo kahigayunan nga usa sa imong mga piniyalan sa imong full sa imong full pledge sa imong pagapari isip ako ang arsobispo. Salamat kayo na ako niabot na og 1 year kapin diri sa Archdiocese sa Osamis ug karon nagbaga sa ulog na sa ako ang ika-upat nga tuig sa pagapari diri sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kayo sa mga igsuong kaparian, sa mga parokyano, sa atong mahal na arsobispo sa inyong pagsalig, pagmahal, pagsuporta ug pagdawat kanako isip usa sa inyong mga stewards o kauban nga gitawag nato og pastor nga sa simbahan nga pinaagi kaninyo ako madasigon nga mupadayon, madasigon sa pagpangalagad og malipayon og mahimong meaningful and fruitful kay ako nagasalig na pinaagi sa inyong pagsuporta o pag-ampo kini mo ako ang mahimo og tuburan sa pagpadayon mao ko niya kung mahimo na kong sukaranan nga angay ako nga magbinuutan magpakabalaan o akong ampingan ang bukasyon nagisalig sa Dios kanako pinaagi usab sa inyong dakong suporta labi na ang pag-ampo sa inyo gitawag ninyo og mga inspiring kayo na mga kuan usab na suporta. Salamat kayo no nga sama sa kuningon dili man ko hingpit og takos pero tungod lagi kay inyong maggimahan og gisuportahan why not para dili magbinuutan why not para dili magpakabalaan sa ministeryo sa pagkapari. So mao ni mga igsoon ko na ni Kristo ato ang pagtagad karon ng ato ang ebanghelyo. Salamat kayo sa ato ang mga avid listeners nga sila mismo ning hatag o personal comments and feedbacks sa dihang miadto ta mismo sa ilahang mga barangay o ilahang mga balay. Moingon gyud sila nga, Father, kailan ako nimo? Kay kanunay jud ko maminaw sa imuhang pamalandong o diha sa akong giadtuan nga og gisantalanahan diha sa Viray. Salamat kayo ate ug nanay sa inyong makanunayon kayo nga paminaw og paghatag og higayon sa ato ang pulpito sa kahanginan nga inyong gipaminaw gayud og madasigon kamo nga mag-atang sa maong mga time slot na amo ang musibya kami diha kaninyo.
ninyo. Sa tanan natong mga parokyano usab diri sa Immaculate Conception Cathedral, sa ato ang mga kapilya, salamat kayo sa inyong nindot, kayo na ubalasigon, kayo nga komentaryo, ng kamo di ay kayo na naminaw namo, o kamo di ay nadasig namo in our humble and limited capacity. So sa tanan na po mga naminaw na to karon, asa man mo, naman mo diya sa inyong mga balay, naglingkod, nangapi, nag-andam na para sa panulong sa trabaho, hinaot pa unta sa ato ang pag-uban o pag-ampo o pagmamalandong sa pulong sa Ginoo, kini inyong mabalon aron usab inyong ipaambit ngadto sa inyong mga kauban, sa inyong mao kini mahimo inyong hinagiban sa to fight against evil and to become your what we call weapons against sa pagbuhat o to run away from any temptation and to do good and avoid evil sa atong adlaw-adlaw na pagpanginabuhi. Tuod man, mga igsoon ko na ni Kristo, kita gipinumduman sa tuwang ebanghelyo karon na dili ta angay mahadlok sa kabaguhan. Sa dihang miingon si Jesus sa iyang mga tinunan karon, waadto ako sa nagpadala kanako apan walay usa ka ninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Kay but pasabot nga dili nila gusto nga si Jesus mulakaw. Kay tungod lagi, naanad na sila ni Jesus nga ilang kauban, makita nila kung naa sila yung mga personal na mga suliran sa kinabuhi na kayang tubagon o pagitaag sulbad dayon ni Jesus. Mura bitawg nahimo na nilang comfort zone si Jesus. Nahimo na nilang ganang sandiganan sa mga panahon nga sila magkaproblema. Mahotdan man sila pagkaon, mahotdan sila og bino, magkasakit sila, malibog sila. Si Jesus agad ang ilahang dangpanan kay si Jesus man gud kaya niyang tubagon ang mga imposible na mga pangutana o kaya niyang solusyonan ang mga balisod na mga problema o kaya niyang pangitaag pamaagi ang mga dili kayang pangitaag pamaagi sa tawhanon nga panghunahuna o estratehiya. Mauna nga sa dihang mingon si Jesus nga mubiya na siya uban kanila, mura silang wala kasabot silang gibati. Kay ngano man, because lagi na nahimo na silang komportable kang Jesus o murag lisod kayo kanila ang pag-embrace na pugog bag-ong pamaagi o gitawag nato og kabaguhan. Yes, human in nature, kung mingon kitang kabaguhan, dili na siya dali nga realidad sa ato ang palibot, even in our community, even in our parish, or even in our family. Kaya nga naman, nga samot naanad na ta. Samot na og kaning ato ang mga naandan, kwaon, ilisdan, medyo sakit yun na panghitabo. For example naanad na ta nga mauni ang ato ang lifestyle dayon sa dihang kwaon ni siya sa tuwa katungod kay kung dili kwaon ni siya sa tuwa, it could be destroy us, it could ruin us, or sometimes it can hinder us sa ato ang pagkinabuhing balaan. Dahil kung kung kwaon na siya sa tuwa, dayon moingon kita nga we need to decide nga mawala na siya, bisan pag moingon tag nga for betterment, pero sakit yun. Dili yun na nakadali mga igsoon. Kaya nga naman, muhim magyud konkreto nga desisyon nga sa dihang mawala ni siya, unsa kon po nato pagdawat, unsa kon nato pag-adjust, how to become a flexible person nga sa ato ang pag-submit sa maong kausaban nga andam usab kita mo dawat sa mga realidad sa kabaguhan, which is not that easy. Tinuod man, maubitaw na kung na ay mga mawala sa ato ang kinabuhi, labi na kani ato ang health, kani ato ang wealth, or even our life, usahay, kwaon binagin siya usahay sa ato ang to remind us na dili kita mao ang tinuod nga tag-iya aning tanan. Painumduman kita sa ato ang langit ng Amahan, which is the source of everything, who is the owner of everything, nga andam kita nga
mo adjust andam kita nga mudawat sa mga kabag-uhan kung kini makatabang ka nato sa ato ang pagkinabuhing maayong tawo o pagkinabuhing balaan. Kay usahay man gud nga too much kita na incline o na-attach sa usa ka tawo, sa usa ka lifestyle or usa ka butang or whatever, dayon mura bitaw ka ng at too much attachment na to anak nila mo hinungdan noon nga naanad na ta sa gitawag na to lifestyle of comfort and convenient, dayon dili na bitaw ta mahimong submissive sa maong kabag-uhan. Mao na nga lisod kayo kanato nga ang gitawag na to og pagsakripisyo na noon sa kinabuhi. Kay ngano man gitudloan man ta sa kalibutan how to live in convenience, how to live in comfort, na usahay malimtan na nato nga nawala na dayon ang sense of sacrifice nga mo hinungdan nga dili na ta kabalo nga moantos. Mo kini bantayan na to mga igsuon. Kay ngano man kay wala bitaw moaray na dayon ta ba sa mga ginagmay nga mga pag-anto sa kinabuhi. Mo-react na rin ta og dili maayo kung naay mga discomfort and inconveniences na mahitabo sa atong kinabuhi. Ako kanunay nagpahinumdum sa kong kagalingon nga kung naamay mga discomfort, inconveniences o kanang gitawag nato o kanang sakripisyo na akong mahiaguman sa akong pagapari, bisan pa man og daghan og mga perks at privileges ang pagapari, I have to remind myself nga mao kani usahay pod ang mo purify ug musala sa ako ang motivation and intention. What should I pursue? Why should I mupadayon sa maong pagapari? Dapat unta sa ako mo pahinumdum usab sa akong kagalingon nga kung naamay mga dili na nakadali naamay mga kausaban sa ako ang kinabuhi tungod kinagpari ko, I have to embrace it. I have to accept it. Dapat dili na ko ibutang sa kung una-una o kasing-kasing nga kung mawala na bitaw ning mga perks and privileges na murag muwad ano po na kung gana dayon. No. Yes. Living in gitawag nato og privileges as an ordained minister, daghan jud kayo. Daghang nagmahal ka namo, daghang nagsuporta ka namo, daghan ang mga matawag nato nga nagtingala ka namo. Pero kung kini walaon ni sa Ginoo, kung kini kwaon ni sa Dios, dapat dili ko muundang sa pagbinuotan, dapat dili ko muundang sa pagtinarong, o dili ko muundang sa pagkabalaan. Kung mawala man ning mga perks at privileges na akong na-enjoy tungod sa akong pagapari, I should always remind myself nga dapat unsa ang focus, unsa man akong giparian, kung dili to proclaim the good news, to follow Jesus, ug kaning mga external na mga pleasure or mga what is pleasant in my senses, kani siya mga external mga accidents naman ni siya. Dapat focus lang ko kung unsa dito ang substance, unsa man ang ako ang tumong og tuyo ngano migsunod man ko niya. Inana ra pod ang kinabuhi mga igsoon nga usahay nga kung maana na kita sa mga accidents o kung saan yung mga external realities na maoy nakapahatag ng kalipay karon, nakalimutan nga kaning mga accidents, kaning mga external realities, anytime, any moment, kaning mga privileges na naanata karon pwede na siyang kwaon. Dapat andam usab kita sa mga kausaban na sama sa gipahinumdum ni Kristo kanato nga sultihan ko kamo, mas maayo kaninyo nga biyaan ko kamo kay kung dili muanhi kaninyo ang manlaban, apan kung mubiya ako ipadala ko siya kaninyo og inig abot niya iyang pailhon ang mga tawo sa kalibutan og may tungod sa ilang sala og sa pagkamatarong og sa silot sa Dios. Na sa pagbiya ni Jesus kanang bitang mas makasabot ta kung unsa ang mga pulong na iyahang gipanulti. Sa pagbiya ni Jesus, mas masabdan nato kung unsa ang mensahe na iyahang gustong ibilin kanato. That's why I always
share this statement to my homily diya sa pulpito. In the absence of someone, only then we can appreciate his or her presence. So, sa man good, unya na to ma-appreciate ba ang gipanulti sa ato ang mga katigulangan, sa ato ang mga lulo ug lula ug samot na sa atong ginikanan kung wala na sila. Siguro inanapon, kung mubiya si Jesus, only then we realize, uy, mao man basin niya abot pasabot ni Jesus. Oh, kay ano man, sa iyang pagbiya, ipadala naman niya ang balaang Espiritu, and then as we receive the Holy Spirit, we are enlightened. We are guided. We receive new life. We receive new spirit, new energy. Only then we realize na katong mga gipadulti ni Jesus, samtang kauban na to siya, dadto na nato mabuksan nato ang consciousness, ang atong unahuna, ang atong salabutan, kung unsay but pasabot ni adto mga igsoon. Og dadto, kung makasabot kita, dadto maginahinay siya og sink in sa ato ang kasing-kasing og atong ipakita og atong i-apply diya sa buhat na bisan pa magpuno og sakripisyo, puno pa man siya sa pag-antos, we are willing to endure and persevere tungod kay kita dili naman ingon nga mingsunod lang out of obedience, kundi mingsunod kita kay tungod we gradually discover and understand the reality sa gitudlo ni Jesus diha kanato. So inana mga igsoon, inana ang wisdom behind na kung ang tao bitaw nga atong naandan mubiya na nato dayon sa iyang pagbiya, mas masabtan pagyud nato ang iyang gibilin kanato, mas matotally pagyud nato nga ma-embrace ug ma-love ang iyang pagkasya. Mao man na nga mas ma-appreciate pagod nato ang butang, ang tao, kung wala na siya, kay tungod dadto pa nato matotally comprehend ang iyahang mga gipadulti, ang iyahang mga gipamilin, o iyahang mga words of wisdom na gihatag o gibilin kanato. So nala lang maigsoon na dili nato isipon nga ang pagbiya ni Jesus usa ka pagbiya nga angay nato masubo man ta, pero angay kita nga mugo beyond about that physical absence, because in his physical absence mas daghan na noon ang niguban kanato kay siya nakipag-in communion naman siya sa Amahan og nag-uban pa gyud kanato ang Espiritu og ang kaning gitawag natong the Holy Trinity, which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila namang tulo ang naguban kanato. Dili lang ang anak, kundi mas gipalig-on o mas gitagaan pa og bag-ong new energy and spirit sa pagpadayon nato sa atong kalibutanong panaw. So kana lang mga igsoon, ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan diha sa ato ang mga ospital, sa ato mga balay tambalanan nga atong ginabisita diha sa Faith Hospital, diha sa Medina Hospital, MU Hospital, o labi na sa Mars MC Hospital, sa ato ang mga kaigsuonan na mga masakiton, labi na sa ato ang mga gipangdihugan o mga gipakalawat o kumpisal. Hinaot mo unta nga sa ato ang paghatag og panahon nga kami mihangi usab nga iampo ninyo inyong mga kaparian nga bisan pa man kami malig-on nga mibisita kaninyo, iampo ninyo nga madasigon usab kami kanunay nga mubisita pa sa tuang mga igsuon nga naay mga gipangbati o mga masakiton. Kay dili man sa tanang panahon nga kami madasigon usab, dili man sa tanang panahon nga kami okay pud ang muang mga gipangbati. Na hinaot po unta nga pinaagi usab sa inyong pag-ampo og pangaliha nga kami iampo usab ninyo nga bisan pa man sa mo ang mga limitado sa mga limitasyon isip tao, naganunay diha ang madasigon sa pagpangalagad labi na sa tong mga igsuong masakiton. So sa tanan natong mga naghatag og pagmahal ug pagsuporta, Ate Laila Del Mondo, Ma'am Sara Flores, o diha si Sabaduan Kahandig family, Tita Barira, and sa uban sa iyahang pamilya diha sa New York, o sa ato ang mga kaigsuunan nga naminaw karon, asa man mo karon, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsalig o paghatag ninyo og nindot kayo nga
words of inspiration nga mo padayon kami sa amo ang pagpangalagad o pagpamalandong dinhi sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Mga igsoon, din nila kong kutob, ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Mula ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa ting bunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot mo unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal na birhen na si Santa Maria nga atong gitawag dinhi sa misamistan og birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, daghang salamat sa inyong oras ug panahon. Maayong adlaw katong tanan og God bless.